Si Roy ay isang batang palaging nakakunot ang noo. Sanay siyang laging nakakakuha ng anumang nais niya. Mga laruan, gadgets, magagarang damit. Lahat ay walang kahirap-hirap. Bagamat maraming kaklase si Roy, bihira siyang makipag-usap sa kanila. Sa tingin ng iba, napaka-arte niya. Lagi siyang may hawak na mamahaling tablet at tila hindi pinapansin ang mga kaklase na bumabati sa kanya. Sa mata ng mga nakapaligid, si Roy ay palaging mag-isa at tila may pader sa pagitan niya at ng ibang bata. Isang araw, habang naglalaro si Roy sa kanilang malawak na bakuran, nakita siyang nilapitan ng isang batang lalaking kasing edad niya na nakasando lamang at simpleng tsinelas. Anak ito ng isa sa mga kasambahay nila. Dahil likas na pala kaibigan ng batang ito, bumeso siya kay Roy at sinubukan siyang kausapin. "Hi, anong pangalan mo?" Tanong ng bata, may ngiti sa mukha. Hindi ito sinagot ni Roy at tumingin lamang siya ng diretso sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, bahagya siyang sumimangot at nagsalita ng may halong iritasyon. "Bakit mo ako kinakausap? Hindi mo ba alam na busy ako?" Akala ko lang gusto mong maglaro. May bola kasi ako dito. Baka gusto mong maglaro tayo." Sagot ng batang lalaki, buo ang ngiti at tila walang alintana sa malimig na reaksyon ni Roy. Napabuntong hininga si Roy. Itinulak ng bahagya ang batang lalaki at nagsalita ng padabog. "Hindi ako naglalaro ng ganyang klase ng laruan. Boring yan. Hindi mo ba alam na may mas magagandang laro kaysa dyan?" Sabay itinaas ang kanyang tablet na may magagandang graphics sa screen. Muling ngumiti ang batang lalaki. Halatang nais pa rin niyang makipagkaibigan kahit pa masungit si Roy. Wala kasi akong tablet eh," sabi niya nang may maliit na pagtawa. "Pero masaya rin itong bola. Subukan mo, baka magustuhan mo rin." Ngunit hindi na pinansin ni Roy ang batang iyon at naglakad palayo. Habang naglalakad, narinig niyang tinawag siya nito. "Kung gusto mo ng kasama sa paglalaro, nandito lang ako ha. Mas masaya ang maraming kalaro, hindi ba?" Ngunit hindi na siya lumingon at pumasok na lamang sa kanilang bahay. Sa loob ng mansyon, nakita niya ang kanyang mga magulang, ngunit gaya ng dati, abala ang mga ito sa kanya-kanyang telepono. Nakaupo ang kanyang ama sa sofa, tinitignan ng laptop habang ang kanyang ina ay may kausap sa telepono na tila seryoso ang tono. Naglakad si Roy papunta sa kanila at nagsimulang magreklamo. "Mami, Daddy, bakit naman ako kinakausap ng anak ng kasabahay natin kanina? Hindi ko siya gusto." Ngunit halos hindi siya pinansin ng kanyang mga magulang. "Anak, saglit lang muna ha. Busy lang kami sa trabaho. May kailangan ka bang bilhin? Pagbibilhan kita bukas." Sagot ng kanyang ina na nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. Naiwan si Roy na nakatayo at unti-unti niyang naramdaman ang lungkot na bumabalot sa kanyang damdamin. Nakaramdam siya ng pagkaawa sa sarili, ngunit tila hindi niya ito maipahayag. Sa kanyang mga unang taon sa elementarya, si Roy ay palaging tampok sa atensyon ng mga kaklase. Hindi dahil sa kanyang ugali, kundi dahil sa mga mamahaling gamit na dala niya araw-araw. Mula sa mga pinakabagong laruan hanggang sa mga gadgets na hindi pa uso sa iba. Tila isang exhibit ng yaman si Roy. Ngunit, imbis na ibahagi o ipahiram ang mga ito, lagi niyang ipinapakita ang mga gamit sa paraang tila ipinagyayabang niya ang mga ito. Isang umaga, nagdala si Roy ng bagong-bagong game console sa klase. Ito ay bagay na hindi pa nakikita ng karamihan sa mga kaklase niya. Kaya, agad siyang pinalibutan ng mga ito sa kanilang break time. Nakangiti silang lahat at nag-uusap-usap tungkol sa console na hawak ni Roy. "Ano ba yan, Roy? Ang ganda naman. Pwede bang makita?" Tanong ni Jason, isa sa mga kaklase niya, habang nakatingin ng may pagtataka at paghanga sa laruan ni Roy. Nakangisi si Roy. Itinataas ang console sa paraan na hindi pa maaabot ng iba. "Kaya niyo bang bumili nito?" Tanong niya sa mapang-asar na tono.
Baka hindi niya naman kaya. Hindi ito basta-basta laruan. Alam nyo ba? Tumawa siya ng bahagya, nakatingin sa kanila na tila binababa ang tingin sa mga ito. Medyo nagulat ang mga kaklase niya, ngunit nagpatuloy pa rin ang ilan sa pagsubok na makisali. Roy, pahiram naman oh. Di pa kami nakakakita ng ganito eh. Sige na, kahit sandali lang eh. Pakiusap ni Mia, isang mabait na bata na gustong-gusto rin makipagkaibigan kay Roy kahit na alam niyang masungit ito. Ngunit si Roy ay tila mas lalong naging mapang-asar. Sorry, pero baka madumihan niyo lang ito. Mahal ang gamit ko. Hindi ito katulad ng mga pangkaraniwang laruan niyo, no? Sagot niya, itinaas pa ang kilay habang tumatawa ng bahagya. Tsaka, baka masira niyo pa. Alam mo naman, hindi lahat ay may kakayanang bumili ng ganito ulit. Dahil sa sinabi niya, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga kaklase at ang ilan ay napailing na lang habang bumabalik sa kani-kanilang upuan. Habang lumalayo ang mga kaklase, napansin ni Roy ang pagkadismaya sa mga mukha ng ilan sa kanila. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, iniisip niya na kaya lamang siya nila pinapansin ay dahil sa kanyang mga gamit. Hindi dahil gusto talaga siyang maging kaibigan. Sa maghapon, hindi na siya pinansin ng kanyang mga kaklase. Marami ang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ngunit walang nagtangkang lapitan o kausapin siya. Sa isip ni Roy, tama lang ito. Hindi naman niya kailangan ang mga kaibigan na hindi niya kalibel. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, nagsimula siyang makaramdam ng pagkailang. Bakit nga ba tila walang gustong makipaglaro sa kanya kahit pa ang ganda ng mga gamit niya? Habang pauwi na siya, naramdaman niyang tila may kulang, pero hindi niya ito maipaliwanag. Habang tumatanda si Roy at nasa middle school na, lalo pang tumindi ang kanyang mapagmataas na ugali. Hindi na lamang mga kagamitan ang ipinagyayabang niya. Pati sa pananalita at kilos, ipinapakita niya ang kanyang pagiging iba sa mga kaklase. Sa tuwing may lumalapit sa kanya, hindi niya maiwasang mang-asar o magbigay ng mga mapanakit na komento. Isang araw, nasa silid-aralan sila at naghahanda para sa isang group activity. Dahil likas na magaling ang kanyang grupo, inaasahan nilang magiging madali ang takdang aralin nila. Lumapit si Mika, ang kanilang group leader, kay Roy at may dalang ilang materyales para sa proyekto. Roy, ito na yung mga kailangan natin, no? Pwede mo bang tingnan itong mga naisip kong ideas? Gusto ko malaman kung ano ang opinion mo eh. Sabi ni Mika na may ngiting naghihintay ng kasagutan mula kay Roy. Ngunit imbis na tumulong, tinignan lang ni Roy si Mika mula ulo hanggang paa at saka tumawa ng bahagya. Seryoso ka ba? Tanong niya nang nakakaloko. Ano namang alam mo tungkol dito? Baka masayang ng oras ko sa mga walang kwentang suggestions mo. Napatigil si Mika. Baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Ngunit nagpigil siya. Roy, grupo naman tayo dito. Kailangan lang ng input mo para mas mapaganda pa natin to. Pakiusap niya, tinatangkang magpakumbaba para lamang magkaroon ng maayos na takbo ang kanilang proyekto. Pero lalo pang tumaas ang kilay ni Roy. Bakit hindi na lang kayo yung gumawa? Ano ba silbi ng groupmates kung hindi naman kayo marunong? Ayoko sayangin ang oras ko dito. Tugon niya, sabay balik sa kanyang telepono at tila wala nang pakialam. Walang nagawa si Mika kundi iwasan na lamang si Roy. Dahil sa kanyang asal, halos lahat ng miyembro ng grupo nila ay tila nagkakaisa na hindi na siya isali sa mga plano at trabaho. Dumating pa sa puntong natapos nila ang proyekto nang hindi na nila pinapansin si Roy. At si Roy naman ay tila walang pakialam. Ngunit nang ipasa nila ang proyekto at purihin ito ng guro, hindi nakalampas kay Roy ang magagandang komento mula sa mga kaklase at sa kanilang guro. Lumapit siya sa grupo matapos ang klase. Tila gusto niyang ipakita na siya rin ay may bahagi sa kanilang tagumpay. Ang galing ng project natin, no? Sabi ni Roy na may bahid na pagyayabang sa kanyang boses. Dahil siguro sa akin kaya naisip niya ang mga ganyang ideya. Nagkatinginan si Mika at ang mga kasama niya. Hindi nila alam kung tatawa o magagalit, pero si Mika nagpakumbaba pa rin.
Oo, Roy. Natapos naman namin. Pero alam mo, lahat kami naghirap para dito. Sagot niya nang may bahagyang diin sa kanyang tono. Sa sandaling iyon, napaisip si Roy. Pero sandali lang iyon at binaliwala niya agad ang sinabi ng kaklase. Sa kanyang isip, wala siyang pakialam kung hindi siya paborito ng mga ito. Hindi niya kailanman kailangan ang kanilang opinyon. Ngunit habang pauwi siya ng araw na iyon, nagumpisang sumiksik sa kanyang isip ang ilang katanungan. Bakit nga ba tila walang nagtatangkang kausapin siya ng maayos o bumuo ng magandang samahan sa kanya? Lahat ng kaklase niya, sa tingin niya ay puro mahihina at walang dating. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagyayabang, naramdaman niyang parang may puwang sa kanyang paligid na hindi niya mapuno. Bagamat pilit niyang itinatago sa sarili, unti-unti nang humuhubog ang isang damdamin na hindi niya maintindihan. Parang kakaibang lungkot na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling gamit o bagong laruan. Pagpasok ni Roy sa high school, naging mas kapansin-pansin ang kanyang pagiging masungit at mapagmataas. Hindi lamang ang mga kaklase niya ang nakakaramdam ng kanyang mapanakit na ugali. Pati ang mga guro ay nahihirapan na rin sa kanya. Palagi siyang may mapaghamong tingin at minsan ay sumasagot ng pabalang kapag siya ay kinakausap. Lalo siyang naging palaban sa tuwing binibigyan siya ng takdang aralin o inuutusang makilahok sa mga aktibidad sa paaralan. Isang araw sa kanilang English class, ang kanilang guro na si Mr. Cruz ay nagbigay ng isang simpleng proyekto tungkol sa paggawa ng tula. Pinapili niya ang bawat estudyante ng sariling paksa at ipinagtagubilin na kailangang personal ang laman ng tula. Isang bagay na may malalim na kahulugan sa kanila. Habang ipinaliliwanag ni Mr. Cruz ang proyekto, nakita niya si Roy na walang interes. Nakasandal sa kanyang upuan at nakatingin sa labas ng bintana. Nang matapos magsalita si Mr. Cruz, tinanong niya si Roy. Roy, sigurado akong meron kang magagandang ideya para sa tula. Ano kaya ang naisip mong tema? Hindi inasahan ni Mr. Cruz ang tugon ni Roy. Sir, bakit ko naman gagawin yan? Sa tingin nyo, may pakialam ako sa mga tula? Malamig at padabog na sinabi ni Roy ang kanyang sagot na ikinagulat ng buong klase. Matyagang ngumiti si Mr. Cruz. Umaasang makakausap ng maayos ang batang ito. Roy, minsan kailangan natin subukan ang mga bagay na maaaring magbigay ng bagong pananaw sa atin. Hindi ba magandang pagkakataon nito upang maipahayag ang sarili mo? Ngunit lalo lamang nainis si Roy. Sir, may sarili akong paraan para ipahayag ang sarili ko. Hindi ako tulad ng iba dyan na walang ibang magawa. Tsaka, kahit hindi ko gawin yan, alam ko namang kaya kong magtagumpay nang hindi umaasa sa mga bagay na tulad nito. Natigilan si Mr. Cruz, pero nagpasya siya na palipasin na lang ang pagkakataong iyon. Sige Roy, pero sana maintindihan mo rin, balang araw, ang halaga ng mga ginagawa natin dito. Sa buong linggong iyon, hindi talaga gumawa si Roy ng tula. Habang ang ibang mga kaklase ay abala sa pagbuo ng kanilang proyekto at pagsasama-sama ng mga ideya. Si Roy ay nakaupo lang at walang pakialam. Tuwing tinatanong siya ng mga guro, palagi niyang sinasabi na walang silbi ang mga ito. At tila mas lumalakas ang loob niya na baliwalain ang mga bagay na alam niyang makakatulong sana sa kanya. Dahil dito, naging mas malamig ang pakikitungo ng mga guro sa kanya. Naiilang na rin ang ibang estudyante sa kanyang presensya dahil alam nilang madali siyang magalit at palaging may mapanakit na sasabihin. Sa tuwing may group project, halos lahat ay nag-aalangan kapag kasama si Roy dahil alam nilang hindi siya makikiisa at magiging pabigat lamang. Sa mga oras ng klase, palaging nagpapakita ng pagiging pabaya si Roy. Hindi nagsusumiti ng takdang aralin at kung minsan pa ay sinasadyang hindi makinig. Ang ibang guro ay nawawalan na ng pag-asa sa kanya at sa isip nila, wala na silang magagawa kundi hayaan na lang siya. Sa kabila ng kanyang pagpapakita na pagiging walang pakialam, unti-unti nang bumubuo sa kanyang isip ang isang pakiramdam ng pagkahiwalay. Alam ni Roy na hindi siya nagiging mabuting estudyante at alam din niya
na hindi siya ginagalang ng mga tao sa paligid niya, maging ang mga guro. Pero hindi niya alam kung paano magsisimula o kung paano magbabago o kung gusto nga ba niya na magbago. Gabi-gabi, habang nakahiga siya sa kanyang silid, nag-iisip siya kung bakit hindi niya magawang maging masaya kahit na nasa kanya ang lahat ng material na bagay na maaaring pagnasaan ng iba. Habang tumatagal, lumalalim ang pagkadama niya ng pagkawalang kasiyahan, kahit papilit niya itong tinatago sa kanyang sarili. Sa loob ng kanilang tahanan, lumalala rin ang pag-uugali ni Roy sa pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga kasambahay nila. Dahil sa pagiging abala ng kanyang mga magulang sa negosyo at trabaho, madalas siyang naiiwan sa pangangalaga ng mga yaya at katulong. Imbis na ipakita ang pasasalamat, itinuring ni Roy ang mga ito bilang mga tao na dapat maglingkod at sumunod sa kanya, kahit gaano man kasama ang kanyang pag-uugali. Isang araw, habang nagmamadali si Roy na umalis para sa eskwela, napansin niyang hindi pa nalilinis ang kanyang paboritong sapatos. Agad niyang tinawag si Mang Tino, ang matagal ng driver at tagalinis ng pamilya, na nasa edad 50 at kilalang masipag at mapagkumbaba. "Mang Tino, ano ba naman yan? Bakit hindi nalinis ang sapatos ko?" Sigaw ni Roy na may halong inis at galit. "Ayokong pumasok ng ganitong sapatos ko." Nagmadali si Mang Tino na lumapit, halatang naguguluhan sa pagsigaw ni Roy. "Pasensya na po, iho. Madami lang po kasing gawain kanina. Pero lilinisin ko na agad. Sandali lang po," sabi ng matanda habang sinusubukang magpakumbaba at hindi pag-initan ang ugali ni Roy. "Sandali lang. Lagi mo yung sinasabi." Sigaw muli ni Roy, itinaas ang boses na tila ba hindi siya nakikinig sa paliwanag ni Mang Tino. "Kaya nga kayo nandito para maglingkod sa amin, hindi ba? Ano bang mahirap sa paglilinis ng sapatos? Ang dami-daming sinasahod sa inyo pero hindi naman ninyo magawa ng tama trabaho nyo." Nakatingin si Mang Tino kay Roy, may bakas na pangunawa at pagtitimpi sa kanyang mukha. "Pasensya na po talaga, iho. Hindi na po mauulit," sabi niya ng mahina. Ngunit hindi pa rin natapos ang galit ni Roy. "Basta, ayusin mo yan ha. Hindi ko gusto ang mga katulad nyo na tamad." Itinulak pa niya ang sapatos papunta kay Mang Tino na ikinasama ng loob ng matanda. Pero pinili nito na hindi magsalita pa. Sa tuwing may hindi naaayon sa gusto ni Roy sa loob ng kanilang bahay, palagi siyang may masasakit na salitang binibitawan. Kahit ang kanyang yaya na matagal nang nag-aalaga sa kanya mula pagkabata ay minsan nang nakatikim ng masungit niyang ugali. Isang gabi, habang pinagsisilbihan siya ng yaya ng hapunan, napansin ni Roy na kulang ang kanyang paboritong ulam. Agad niyang ipinatawag ang yaya at nagreklamo. "Ano ba naman to, yaya? Wala ba kayong pakialam sa gusto kong pagkain? Palaging ganito. Lagi akong binibigyan ng kung ano-ano lang." Nagpipigil ng luha si yaya, pero buong tiyaga siya na sumagot. "Pasensya na, Roy. Marami kasi mga bagay na kailangang ayusin sa bahay. Pero bukas, ipapahanda ko ang gusto mong pagkain." Ngunit imbis na maunawaan, ibinalibag ni Roy ang kanyang kutsara sa mesa. "Di na bale. Wala naman silbi ang sinasabi nyo. Parang hindi nyo talaga ako naiintindihan eh. Sana lang, di kayo ganito kahina." Bagamat masakit para sa mga kasambahay ang mga ganitong eksena, pinili nilang magtiis. Mahal nila si Roy. Dahil sa tagal nilang naglingkod sa pamilya nito, ngunit nagiging malinaw sa kanilang lahat na iba ang ugali ng bata kumpara noong siya ay mas bata pa. Palaging malamig at masungit ang kanyang pakikitungo, at tila nawawalan na sila ng pag-asa na mapapabuti pa ang kanyang asal. Sa bawat araw na lumilipas, kahit na ipinapakita ni Roy ang pagiging masungit at malamig, may malalim na lungkot na bumabalot sa kanyang damdamin. Hindi niya maamin sa sarili, ngunit alam niyang may kulang sa kanya, at hindi ito kayang punan ng kahit anong materyal na bagay o karangyaan. Parang may nakabalot na matibay na pader sa kanyang puso na hindi niya mawasak, at nagiging mas mahirap para sa kanya na makita ang tunay na halaga ng mga tao sa paligid niya. Lalo na ang mga tapat na nagmamalasakit sa kanya
sa kabila ng kanyang masamang pag-uugali. Pagdating ni Roy sa high school, lalo pang lumalala ang kanyang reputasyon bilang mayabang at masungit sa kanilang eskwelahan. Halos lahat ng kanyang mga kaklase ay tila iwas sa kanya. Tuwing may mga group projects o class activities, hindi na siya inaasahang makibahagi. Dahil alam ng lahat na siya ang klase ng tao na hindi interesado sa mga bagay na ito. Sa kanyang isip, kaya niyang makuha ang lahat nang hindi siya napapagod at hindi niya kailangan ng tulong o pagkakaibigan ng iba. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng malaking event sa paaralan. Isang teamwork building seminar na idinao sa isang retreat center sa labas ng syudad. Halos lahat ng estudyante ay tuwang-tuwa, ngunit si Roy ay walang pakialam. Nakasandal siya sa likod ng bus, nakikinig sa musika sa kanyang headphones at hindi pinapansin ang mga kaklase niyang masayang nag-uusap sa unahan. May ilang beses na sinubukan niyang lapitan at kausapin, ngunit palagi niyang sinasagot ang mga ito ng, "Bakit? May kailangan ba kayo sa akin?" Habang nasa retreat center, hinahati-hati sila sa mga grupo para sa isang serye ng mga aktibidad na magpapakita ng kanilang pagiging team player. Hindi naging sorpresa na kahit ang mga kagrupo ni Roy ay tila nag-aalangan sa kanya. Ang ilan ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kanyang pagiging pasaway at mahirap pakisamahan. Ngunit dahil sa patakaran ng eskwelahan, pinilit nilang isali si Roy sa kanilang mga gawain. Sa unang aktibidad, ang kanilang grupo ay kailangang magtulungan upang makabuo ng tore mula sa mga kahoy at lubid. Habang abala ang lahat, walang ginawa si Roy kundi umupo sa isang sulok at pagmasdan ang kanyang mga kagrupo. Minsan ay tumatawa pa siya kapag may nagkakamali o nahihirapan ng grupo. Isa sa kanyang mga kagrupo, si Ben, na kilala sa pagiging pasensyoso at masipag, ang nagpasya na lapitan si Roy at subukang isama sa proyekto. "Roy, tara o! Tulungan mo naman kami dito. Mas mapapabilis ang trabaho kung sasama ka sa amin." Ngunit ngumisi lang si Roy at may halong pang-iinsulto niyang sinagot, "Hindi niyo ba kaya yan ng kayo lang? Ba't kailangan pa ako? Parang mga hindi marunong eh. Hayaan niyo, tapusin niyo na lang yan. Di ko kailangan ng mga bagay na to. Kaya, kayo na lang ang magpakahirap." Napabuntong hininga si Ben. Ngunit pinili niya na hindi na lang sumagot at bumalik sa gawain. Habang nagpapatuloy ang aktibidad, naramdaman ng mga kagrupo ni Roy ang lalong pagbigat ng sitwasyon. Nagkakatinginan sila, halatang nahihirapan sa kanyang pagtrato. Ngunit wala silang magawa kundi ang magtiis. Sa sumunod na aktibidad, isang obstacle course ang kailangan nilang tapusin bilang grupo. Isa-isa nilang tinutulungan ang isa't isa upang makatawid sa mga hadlang. Si Roy, tulad ng inaasahan, ay nanatiling walang pakialam. Naglakad lamang at pinili pang manood sa halip na makilahok. Ngunit sa isang bahagi ng course, nadulas si Ben at muntik nang mahulog mula sa isang mataas na platform. Napasigaw ang buong grupo sa takot. Ngunit agad naman itong napigilan dahil sa pagtutulungan ng iba pa nilang kasamahan. Sa pagkakataong iyon, isang bagay ang tila tumama sa konsensya ni Roy. Para sa ilang saglit, naramdaman niyang tila may pumukaw sa kanya. Parang may boses sa loob niya na nagsasabing dapat sana ay tumulong siya. Ngunit mabilis din niyang tinabunan ng damdaming iyon. Sinasabi sa sarili na wala siyang pakialam at hindi siya obligadong tumulong. Natapos ang event nang hindi niya tinutulungan ng kanyang kagrupo. Gayunpaman, habang pauwi sila, napansin ni Roy ang mga tingin ng mga kaklase niya. Hindi ito basta pag-iwas lang, kundi pagtingin ng pagkadismaya. Kahit si Ben na likas na mabait at masiyahin, ay hindi na siya pinansin. Nakaramdam si Roy ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib, ngunit binaliwala niya ito. Pagdating nila sa eskwela kinabukasan, ramdam ni Roy ang layo ng loob ng mga kaklase sa kanya. Hindi na siya binabati at kung dati ay sinusubukan pa siyang kausapin ng ilan, ngayon ay lahat ay tila walang pakialam sa kanya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang bulong-bulungan ng iba. "Si Roy talaga, napakahirap niyang pakisamahan. Wala siyang pakialam sa kahit kanino. Kahit kailan talaga, hindi siya nakisama.
Paano siya magiging masaya ng ganyan? Habang naglalakad siya, pilit niyang pinipigilan ang pakiramdam ng pagkakahiwalay. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may puwang na hindi niya kayang punan ng kayamanan o material na bagay. Pakiramdam niya ay may nawawala, pero hindi niya maamin sa sarili kung ano ito. Ang mga mata ng kanyang mga classmate na punong-puno ng pag-iwas at pagkadismaya ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. Unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. Sa paglipas ng mga taon sa high school, lumala ang pakiramdam ng pag-iisa ni Roy. Sa kabila ng mga mamahaling gamit, gadgets at damit, tila wala pa rin siyang nakikitang kasiyahan. Ang dating pakiramdam ng pagiging nakakaangat dahil sa kayamanan ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Kahit na hindi niya ito ipinapakita, gabi-gabi ay nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, lalo na tuwing nag-iisa siya sa kanyang silid. Minsan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi siya mapakali. Nakatingin siya sa kisame, iniisip kung bakit, sa kabila ng lahat ng bagay na pagmamay-ari niya, tila hindi niya magawang maging tunay na masaya. Naaalala niya ang mga kaibigan ng kanyang mga kaklase, ang kanilang mga tawanan, mga kwentuhan, at ang pagdamay sa isa't isa. Lalo na tuwing may problema o proyekto sa paaralan. Samantalang siya, wala ni isa mang tao ang tunay na makausap o mahiraman ng balikat kapag siya ay naguguluhan. Isang gabi, habang nananatili sa kanyang silid, narinig niyang nag-uusap sa ibaba ang kanyang mga magulang. Medyo malakas ang kanilang boses. Kaya, kahit pa gusto niyang baliwalain ito, hindi niya maiwasan na marinig ang mga salitang nagpapasakit sa kanyang damdamin. Hindi ko alam kung bakit hindi magawang makisama ni Roy sa iba. Sabi ng kanyang ina, halatang may halong pagkabigo sa boses. Alam kong mahal ko siya pero minsan parang alayo ng loob niya. Kahit sa atin. Dagdag pa nito. Sumagot naman ng kanyang ama. Siguro, dahil rin yun sa kakulangan natin bilang mga magulang. Palagi tayong abala sa trabaho. Hindi natin siya nasasamahan ng maayos. Pero hindi ko alam kung paano pa natin siya tutulungan ngayon. Nang marinig ang mga iyon, napapikit si Roy at pinilit ang sarili na huwag maramdaman ang lungkot na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit sa pagiging abala ng kanyang mga magulang, naramdaman niya rin ang bahagyang pagsisisi sa kanyang asal. Naalala niya ang mga pagkakataon na sinubukan siyang kausapin ng ilang kaklase, ang mga yaya niya na magiliw na nag-aalaga sa kanya, at ang mga pagkakataon na maaari sanang bumuo siya ng koneksyon sa iba. Pero palagi niya itong tinatanggihan dahil iniisip niya na hindi niya sila kailangan. Habang tuluyan ng nilalamon si Roy ng kanyang mga alaala, isang tila pamilyar na damdamin ang sumiksik sa kanyang puso. Isang damdaming napakatagal niyang sinubukang iwaksi. Ramdam niya ang kanyang kalungkutan at ang pagsisisi. At sa unang pagkakataon, unti-unti niyang naisip na marahil ay hindi niya ito kayang solusyonan ng mag-isa. Kinabukasan, dumating siya sa eskwela nang tahimik at walang masyadong ginagawa. Nakita niya ang kanyang mga dating kagrupo at mga classmate ay abala sa iba't ibang gawain. Masasaya, nagtutulungan, nag-aasaran at nagbabahaginan ng mga plano para sa nalalapit na graduation. Habang pinagmamasdan niya sila mula sa isang sulok, naramdaman niyang parang masyado na siya nahuli para humabol. Ngunit sa kabila ng takot at hiya, nagpasya siya na tahakin ang bagong landas na kailanman ay hindi pa niya natutunan. Ang magsimulang makipagkapwa-tao, kahit na hindi niya alam kung paano o saan magsisimula. Sa kaligitnaan ng kanyang teenage years, si Roy ay nakaramdam ng hindi niya maipaliwanag na lungkot at pagdududa sa sarili. Hindi niya alam kung paano sisimula ng pagbabago. Ngunit batid niya na hindi siya masaya sa kasalukuyang kalagayan. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, nagnilay siya sa mga bagay na dati-rati ay hindi niya binibigyang pansin. Ang mga simpleng pakikitungo, ang mga tawanan ng kanyang mga kaklase, at ang mga kasamahan niyang palaging nagmamalasakit sa kabila ng kanyang pag-iisa.
Sa sobrang kalituhan, hindi niya napigilang magtanong sa sarili. Ano ba talaga ang mali sa akin? Bakit parang hindi ako marunong makipagkaibigan o makisama? Totoo ba na ako ang problema? Unti-unti siyang nilamon ng mga katanungan na hindi niya matugunan. Sa bawat alaala ng mga pagkakataong tinatanggihan niya ang mga taong lumalapit sa kanya, nararamdaman niyang sumisikip ang kanyang dibdib. Kahit gaano siya kayaman, kahit gaano karaming bagay ang nasa kanyang pag-aari, nararamdaman niya na may malalim na kakulangan sa kanyang buhay. Isang umaga sa eskwelahan, nagpasya siya na maglakad-lakad ng mag-isa. Palibhasa, ay sanay na ang lahat na nakikita siya na walang kasama. Walang lumapit o nakipag-usap pa sa kanya. Naisip niyang subukang batiin ang ilan sa kanyang mga classmate. Ngunit nag-aalangan siya dahil alam niya na mahirap ang tiwala na bawiin. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa school gym, kung saan nagsasanay ang mga classmate niya para sa isang darating na basketball game. Nakaupo siya sa gilid at tahimik na pinanood ang laro. Napansin niya si Ben, ang kaklase niya na minsan na niyang inalipusta at hindi sineryoso, ang nagiging masigasig sa pagtulong sa kanyang mga kasamahan sa team. Sa kabila ng pawis at pagod, nakangiti pa rin ito at walang pag-aalinlangan na tumutulong sa kanyang mga kasama. Pinanood niya ang bawat kilos ni Ben, ang kanyang pagiging maalalahanin, ang pagtulong sa mga nahihirapan, at ang masiglang pakikitungo sa lahat. Nang matapos ang laro, nag-ipon si Roy ng lakas ng loob na lapitan si Ben. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ben. Tumigil si Roy, tila hindi alam ang susunod na sasabihin. Kitang-kita sa mukha niya ang pagdadalawang isip. Pwede ba kitang makausap? Nagulat si Ben pero nagbigay siya ng ngiti. Sige Roy, ano ba yun? Sagot niya ng may kabaitan. Hindi agad nakaimik si Roy. Sa totoo lang, hindi siya sanay na humingi ng tulong o magpakumbaba. Matagal siyang nakatingin kay Ben bago nagsalita muli at halatang kinakabahan siya. Alam kong hindi ako naging mabuting tao sa'yo at sa mga iba pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano makikipagkaibigan. Parang sa simula pa lang kasi, wala akong ginawa kundi itabo yung mga tao palayo sa akin. Nagulat si Ben sa mga sinabi ni Roy. Pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-intindi. Roy, minsan kasi hindi lang tungkol sa kung anong meron ka, kundi kung paano mo nakikita ang ibang tao. Hindi kailangan ng kayamanan o mga gamit para makipagkaibigan. Minsan, ang pagpapakita ng pagpapalaga ay sapat na. Tahimik si Roy, pinoproseso ang sinabi ni Ben. Hindi niya akalain na may ganoon pala kasimpleng sagot ang isang bagay na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Paano ko sisimulan, Ben? Tanong niya, tila nahihirapang magpakumbaba, ngunit handang gawin ito. Simple lang, sabi ni Ben. Subukan mo maging totoo sa mga tao. Hindi ka namin huhusgahan sa nakaraan. Lahat tayo may kakayahang magbago. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Roy ng magaan na pakiramdam. Isang pakiramdam na tila matagal na niyang hinahanap. Yon ang unang pagkakataon na naramdaman niya na may isang tao na tunay na nakaunawa sa kanya. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa pagpapahalaga at kabaitan. Mula noon, nagsimula siya na unti-unting magbago. Hindi madali para sa kanya na pakitunguhan ang mga classmate ng may respeto. Lalo na at nasanay siya na maging masungit at mapagmataas. Ngunit sa bawat maliit na hakbang, natutunan niya na mas mahalaga ang pakikisama kaysa sa mga bagay na dati niyang pinapahalagahan. Unti-unti rin siyang nakakapagbuo ng tunay na koneksyon. At sa wakas, nagkaroon ng pag-asa si Roy na maghilom mula sa matagal na niyang pag-iisa. Lumipas ang ilang taon mula nang simulan ni Roy ang kanyang pagbabago. Sinubukan niya na mas maging mabuting tao, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nanatili pa rin ang ilan sa kanyang dating ugali.
Madalas pa rin siyang masungit at madaling mainis. Lalo na kapag may hindi siya nagugustuhan sa mga gawain o mga taong nakapaligid sa kanya. Ang ilang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ng kanilang pamilya ay nakakapansin ng kakaibang kilos niya. Minsan mabait siya, ngunit madalas ay mabilis magalit o mabagot sa mga maliliit na bagay. Nang makitang hindi pa rin ganap na nagbabago si Roy, kinabahan ng kanyang mga magulang. Alam nila na isang araw ay ipapamana nila sa kanya ang kumpanya. Ngunit hindi sila kampante sa kakayahan niyang pamahalaan ito sa kasalukuyang estado ng kanyang pag-uugali. Hindi kasi nila makita ang mga katangian ng isang leader na magaling makitungo sa mga tao at kayang magbigay ng inspirasyon. Isang gabi, nag-usap ng masinsinan ng mga magulang ni Roy tungkol sa sitwasyon. Sila ay nababahala at nagtataka kung paano mas matutulungan si Roy sa kanyang personal na paglago. Napagdesisyonan nila na bigyan siya ng isang hamon na maaaring makapagbigay ng direksyon sa kanya. Isang bagay na magtuturo sa kanya ng responsibilidad, pagmamalasakit at pagiging mapagpakumbaba. Kinabukasan, kinausap siya ng kanyang ama habang magkasamang nag-aalmusal. Mahinahon ang tono ng kanyang ama, ngunit may halong pagkaseryoso. Roy, alam mo naman na ikaw ang magmamana ng lahat ng to balang araw. Panimula ng kanyang ama. Pero gusto ko muna na makita na handa ka na. Di lang sa pagiging magaling sa negosyo, kundi pati na rin sa kung paano ka makitungo sa mga tao. Napakunot noo si Roy. Iniisip kung saan papunta ang kanilang usapan. Bakit naman kailangan pa yun, Dad? Ginagawa ko naman ang lahat ng kaya ko para maging mabuti ah. Ngumiti ng bahagya ang kanyang ama. Naiintindihan ko, anak. Pero may kailangan pa rin eh. May kulang pa rin. Kaya naisip namin ng mami mo na bigyan ka ng isang hamon. Gusto namin na makita kang mag-asawa, Roy. Sa tingin namin, makakatulong to para mas maunawaan mo ang responsibilidad at pagmamahal na mas malalim kaysa sa alam mo ngayon. Halos mapaluha sa gulat si Roy. Mag-asawa agad? Di ba masyado pang maaga para sa akin? Umiling ang kanyang ina at ngumiti ng may lambing. Hindi naman kaagad, anak. Pero gusto lang namin makita na handa ka magbuo ng isang pamilya. Dahil ang pamumuno sa kumpanya ay hindi lang tungkol sa pera o posisyon, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng malasakit at respeto sa mga taong nagtatrabaho para sa iyo. Hindi alam ni Roy kung paano tatanggapin ang hamon ng kanyang mga magulang. Naramdaman niya na parang isang malaking pagsubok ang nakaatang sa kanya. Alam niyang hindi siya sanay na makipaglapit sa ibang tao, lalo na sa usaping pag-aasawa. Ngunit alam din niya na seryoso ang kanyang mga magulang at batid niya na hindi siya makakakuha ng kumpanya na pinaghirapan nila kung hindi niya ito gagawin. Sa mga sumunod na araw, nag-isip siya ng mabuti. Hindi siya komportable sa ideya ng pagpapakasal, lalo na at wala siyang malapit na koneksyon sa kahit sino. Kaya, sa kanyang desisyon, pinili niya ang pinakamadaling paraan na sa tingin niya ay makakatugon sa hamon ng kanyang mga magulang. Ang maghanap ng isang tao na handang magpakasal sa kanya sa ilalim ng isang kontrata. Sa pagdaan ng mga araw, napansin niya ang isang bagong kasambahay sa kanilang bahay, si Jaisel. Maganda si Jaisel. Dalaga, tahimik, at tila walang kamuwang-muwang sa buhay sa syudad. Bagaman kilala si Jaisel bilang masipag at masunurin, wala siyang masyadong sinasabi sa kanilang pamilya at hindi siya nagbibigay ng pansin kay Roy. Ngunit sa kabila ng pagiging simpleng babae, nakaramdam si Roy ng interes na ialok ang kanyang plano kay Jaisel. At dito nagsimula ang plano ni Roy na bayaran si Jaisel upang maging bahagi ng kanyang plano ng pagpapakasal. Sa mga sumunod na araw, si Roy ay mas lalong naging interesado kay Jaisel. Sa kanyang isipan, naisip niyang perpekto ang sitwasyon. Simpleng babae mula sa probinsya, walang koneksyon sa kanilang mundo ng negosyo, at tila walang masyadong pakialam sa yaman o posisyon. Iyon ang nais ni Roy para maging tiyak na susunod lang ito sa plano.
Kung kakayanin niyang kumbinsihin si Jaisel na magpakasal sa kanya sa ilalim ng kontrata, magagawa niyang matugunan ang hamon ng kanyang mga magulang nang walang masyadong komplikasyon. Isang hapon, habang nasa bakuran si Jaisel at nagdidilig ng mga halaman, nilapitan siya ni Roy. Nakasuot ito ng kanyang tipikal na seryosong ekspresyon. At kahit siya mismo ay kinakabahan, sinubukan niyang gawing diretsyo at propesyonal ang kanyang tono. Jaisel, bungad niya ng walang paligoy-ligoy. Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay na importante. Napatigil si Jaisel sa kanyang ginagawa at lumingon kay Roy. Halatang naguguluhan, ngunit magalang na nakikinig. Opo, Sir Roy. Ano po yun? Huminga ng malalim si Roy. Tila may bahagyang pag-aalangan bago itinuloy ang kanyang plano. Alam ko na marahil di ka sanay sa mga usapang ganito. Pero gusto kong maging malinaw. May isang alok ako para sa'yo. Isang trabaho na siguro hindi mo inaasahan. Lalong nalito si Jaisel, ngunit naghintay pa rin siya na magpatuloy si Roy. Nais ko sana na magpakasal tayo. Diretsong sabi ni Roy na ikinagulat ni Jaisel. Hindi ito isang typical na kasal. Gusto ko lang nasundin mo ang plano. At bilang kapalit, babayaran kita. Magpapakasal tayo pero ito ay magiging isang uri ng kasunduan lamang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang bagay. Kukunin ko ang lahat ng gastos at magkakaroon ka ng malaking halaga sa dulo ng kasunduan. Napatulala si Jaisel, hindi agad makapagsalita. Iniisip niya kung seryoso ba si Roy sa kanyang sinabi o isa lamang itong biro. Sir, di ko po alam kung anong sasabihin. Bakit po ako? Nagkibit balikat si Roy, pilit na ipinapakita na para sa kanya, ito ay isang simpleng negosyo lamang. Simple lang. Ikaw ang pinili ko dahil alam kong hindi ka magiging pabigat. Nakikita kong masinop at tahimik ang tao. Walang komplikasyon. At hindi na rin kita makikitaan ng ambisyon na papasok sa negosyo ko. Kapag natapos ang kasunduan, maaari mo nang ituloy ang sarili mong buhay. Tahimik si Jaisel, at sa kabila ng kanyang pagkalito, may bahagi sa kanyang puso na tinatamaan sa mga sinabi ni Roy. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang alok, ngunit naisip niya na maaaring makatulong ito sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa kabila ng kalituhan, naisip niya na ito ay maaaring isang oportunidad para sa kanya. Kaya, matapos ang ilang sandaling pag-iisip, nagpa siya ito na sagutin si Roy. Kung ganun po ang alok niyo, sir, tatanggapin ko po. Mahina niyang sagot. Pero sana po ay bigyan niyo ako ng konting panahon para maghanda. Hindi rin kasi biro ang bagay na ito. Bahagyang umiti si Roy, tila napalagay ang loob nang marinig ang kanyang sagot. Mabuti. Bibigyan kita ng ilang araw para maghanda. Sa kasunduan natin, gagawin natin ang lahat upang paniwalain ng mga magulang ko na totoo ang lahat ng to. Ngunit tandaan mo ha, pagkatapos ng kasal at ng tamang panahon, pwede ka nang umalis at magkakaroon ka ng malaking kabayaran. Sa mga sandaling iyon, napaisip si Jaisel. Alam niya na hindi ito simpleng kasunduan, ngunit may bagay sa kanyang puso na tila pumipintig ng kakaiba sa tuwing tinitignan niya si Roy. Sinubukan niyang iwaksi ang nararamdaman, iniisip na trabaho lamang ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula na siyang makaramdam ng pananabik at kakaibang pag-asa. Habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, nagpatuloy ang masinsinang paghahanda ni Roy at Jaisel para sa pagpapakasal na batay sa kanilang kasunduan. Bagamat malinaw ang mga kondisyon ng kanilang kontrata, hindi na iwasan ni Jaisel na mas maging malapit kay Roy sa araw-araw nilang pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Sa bawat pag-uusap, natutuklasan niya ang ibang aspeto ni Roy na hindi nakikita ng karamihan. Mga maliliit na bagay na nagpapakita ng kanyang kabaitan at mga damdamin na hindi niya ipinapakita sa iba. Si Roy, sa kabila ng kanyang pagiging masungit, ay nakikitaan ni Jaisel ng mga pagkakataon na siya ay totoo sa kanyang sarili.
May mga sandali na siya ay tahimik at seryoso. At sa mga sandaling ito ay parang nagiging mas malapit siya kay Jaisel. Bagaman hindi ito madaling pasanin, ramdam ni Jaisel na sa likod ng matigas na panlabas ni Roy ay may taong nangangailangan ng tunay na pagmamahal at malasakit. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa veranda ng kanilang bahay, binuksan ni Jaisel ang usapin ng kanilang kasunduan upang mas maliwanagan siya bago ang kasal. Sir Roy, simula niya, medyo nag-aalangan. Kung sakaling magpapakasal po tayo, paano po kung magbago ang lahat pagkatapos? Hindi nyo ba naisip na baka may daming mas mahirap kontrolin? Napatigil si Roy sa kanyang iniisip. Tinitigan si Jaisel ng may bahagyang pagkalito, ngunit sinubukan niya na magpakatatag. Jaisel, malinaw sa atin ang kasunduan. Wala tayong kailangang baguhin. Pagkatapos ng kasal, isasabuhay natin ang papel ng pagiging mag-asawa. Pero hindi natin kailangang gawing komplikado to. Kasunduan lang to. At pagkatapos, pwede ka na magpatuloy sa buhay mo nang hindi na ako kasama. Ngunit sa kanyang puso, tila may kumikirot na emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing nakikita niya si Jaisel na abala sa kanilang mga gawain o kahit sa simpleng mga pagkakataon na nagtatawanan sila, may bahagi sa kanya na tila naguguluhan at nahuhulog sa isang pakiramdam na matagal na niyang sinisikap iwasan. Hindi niya inaasahan na sa mga araw ng paghahanda, mas magaan ang pakiramdam niya sa tuwing kasama si Jaisel. Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, napansin ni Jaisel ang bahagyang pagbabago sa tono ni Roy. Bagaman hindi niya tuwirang sinasabi, nararamdaman ni Jaisel ang kabigatan ng kanyang mga salita. Isang pag-aalinlangan na hindi niya maipaliwanag. Nakita niya sa mga mata ni Roy ang bahagyang takot at pagkabahala. At sa sandaling iyon, tila unti-unting napapawi ang mga alinlangan ni Jaisel sa kasunduan. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang kanilang mga pag-uusap. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, mga paborito nilang pagkain, mga pangarap noong sila ay bata pa, at mga alaala mula sa nakaraan. Para kay Roy, si Jaisel ang unang taong nakinig sa kanya nang walang pag-aalinlangan o panghuhusga. Nagbigay siya ng atensyon sa mga maliliit na detalye ng kanyang buhay na hindi niya kailanman pinag-uusapan sa iba. Sa kabila ng kanilang kasunduan, unti-unting nahulog ang loob ni Roy kay Jaisel. At sa kanyang puso, nagsisimulang mabuo ang isang damdamin na higit pa sa paggalang o pagkakaibigan. Habang palapit ng palapit ang araw ng kanilang kasal, hindi maiwasan na mag-alinlangan si Roy sa kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi bahagi ng kasunduan ang umibig, ngunit hindi rin niya kayang baliwalain ang mga bagong damdamin na bumabalot sa kanya sa tuwing nakikita si Jaisel. Ang dating simpleng plano ng pagpapakasal ay nagiging masalimuot. Dahil sa kanyang puso, natanto niya na maaaring hindi na lamang isang kasunduan ang kanilang relasyon. Isang bagay na kung aaminin niya ay hindi na niya kayang ibalik sa dating plano. Ngayon, si Roy ay nahaharap sa sariling pakikibaka. Alam niya na may halong takot at pangamba sa kanyang damdamin. Ngunit sa kabila nito, hindi rin niya kayang isuko ang damdamin na unti-unting umuusbong sa kanyang puso para kay Jaisel. Dumating ang araw ng kasal ni Roy at Jaisel. Ang lahat ay handa na. Mula sa eleganteng dekorasyon ng simbahan hanggang sa simpleng gown na suot ni Jaisel. Hindi maikakaila ang kasimplihan at kagandahan ni Jaisel habang naglalakad siya patungo kay Roy sa altar. Bagaman ito ay isang kasunduang pinag-usapan lamang, ramdam ng lahat ang kakaibang tensyon at emosyon sa pagitan ng dalawa. Habang naglalakad si Jaisel patungo sa altar, napansin niya ang mga mata ni Roy. Nakikita niya ang seryoso ngunit malambot na tingin nito. Isang tingin na bihira niyang makita. Sa kaibuturan ng puso ni Jaisel, alam niyang hindi na lamang ito isang simpleng kasunduan para sa kanya. Bagamat iniisip niya na hindi ito mararamdaman ni Roy, patuloy pa rin siyang umaasa na maaaring may puwang ang pagmamahal sa pagitan nila.
Nang makalapit na si Jaisel sa altar, magkatabi silang tumayo at nagsimula ang seremonya. Sa bawat panata at bawat salitang binibigkas ng pari, tila nararamdaman ni Roy ang bigat at lalim ng kanyang mga pangako. Hindi niya maiwasan na isipin na may kahulugan na ang bawat salita para sa kanya. At sa bawat panalangin ng pari, nararamdaman niya na may kakaibang damdamin siya na namumuo para kay Jaisel. Isang damdamin na hindi niya inaasahan. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng simpleng pagtitipon. Nagtipon-tipon ng pamilya at mga malalapit na kaibigan sa isang maliit na salo-salo. At bawat isa ay nagbigay ng kanilang mga pagbati sa bagong mag-asawa. Subalit si Roy, sa kabila ng mga ngiting binibigay niya sa mga bisita, ay nababalot ng sariling kalituhan. Hindi niya inaasahan na sa pagharap nila ni Jaisel bilang bagong mag-asawa, ang kanyang puso ay punong-puno ng halo-halong emosyon. Habang lumalalim ang gabi at paalis na ang ibang bisita, lumapit si Jaisel kay Roy sa isang tahimik na sulok ng bulwagan. Tila may seryosong nais sabihin si Jaisel. Kaya, napansin ni Roy ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Nag-aalangan si Jaisel, ngunit napagpasyahan niya na magtapat. Roy, may kailangan akong aminin sa'yo. Simula ni Jaisel na may bakas ng kaba sa kanyang boses. Nagulat si Roy at nakaramdam ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ano yun, Jaisel? Tanong niya, seryosong nakatitig sa kanya. Huminga ng malalim si Jaisel, tila pinagsasama ang lakas ng loob upang sabihin ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano to sasabihin, pero kailangan mong malaman eh. Ang totoo niyan, hindi talaga ako simpleng kasambahay na kinuha lang ng pamilya mo. Kinontrata rin ako ng mga magulang mo para magpanggap bilang katulong. Ang buong dahilan kung bakit ako nandito ay dahil gusto nila na may makasama ka na makakatulong sa'yo na magbago. Nabigla si Roy sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang ganitong revelasyon. Ang tao na akala niya ay simpleng babae lamang mula sa probinsya, na akala niya ay kinontrata niya para sa kanyang plano, ay isa ring bahagi ng mas malaking plano ng kanyang mga magulang. Tila nayanig ang kanyang mundo sa loob ng ilang saglit. Hindi pa tapos si Jaisel. Alam kong mali ito at naiintindihan ko na magagalit ka. Tuloy niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pero Roy, sa kabila ng lahat, gusto kong malaman mo na hindi ko sinadyang mahulog ang loob ko sa'yo. Nagsimula to bilang isang kasunduan para sa akin. Pero habang lumilipas ang mga araw, natutunan ko na mahalin ka. Totoong nararamdaman ko at hindi ko kayang magpanggap sa bagay na yun. Ramdam ni Roy ang pag-alon ng iba't ibang damdamin sa kanyang puso. Galit, pagtataksil, at pagkagulat. Ngunit kasabay nito ay may bahagi ng kanyang puso na nasasaktan dahil alam niya na totoo rin ang kanyang nararamdaman para kay Jaisel. Hindi niya alam kung paano magpatawad, ngunit alam niya na mahirap para sa kanya na isuko ang damdaming nabuo sa kanilang dalawa. Sa gabing iyon, hindi kaagad nakapagsalita si Roy. Umalis siya sa bulwagan nang hindi nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Iniwan si Jaisel na puno ng takot at pangamba. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Roy na hindi niya kayang baliwalain si Jaisel. Dahil sa kabila ng lahat, ito ang nagbukas sa kanyang puso sa tunay na pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, nakipagbuno si Roy sa sariling damdamin. Hindi niya alam kung paano patatawarin si Jaisel o kung paano magpatuloy. Sa mga sumunod na araw, matapos ang revelasyon ni Jaisel, nabalot ng galit at pagdududa ang puso ni Roy. Hindi niya magawang makipag-usap ng maayos kay Jaisel. At sa tuwing magtatangkang lumapit ito, palagi siyang naglalayo at tahimik na umaalis. Pakiramdam ni Roy ay nadoble ang kanyang damdamin ng pagtataksil. Una, sa paniniwalang kinontrata niya si Jaisel, at pangalawa, sa pag-alam na ang kanyang sariling mga magulang ang may plano sa likod ng lahat. Habang lumalalim ang mga gabi, nag-iisa si Roy sa kanilang bahay. Nilulunod ang sarili sa pag-iisip
ng mga pangyayaring nagpapalala ng kanyang galit. Pilit niyang binabalikan ang bawat sandaling kasama si Jaisel. Sinisikap na intindihin kung ang bawat ngiti at tingin nito ay totoo o bahagi lamang ng isang mapaglarong kasunduan. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, hindi niya maiwasan ang damdaming nangungulila siya sa presensya ng asawa. Isang gabi, habang naglalakad-lakad si Roy sa kanilang hardin, hindi inaasahang lumapit si Jaisel sa kanya. Tahimik silang nagkatitigan sa ilalim ng mga bituin. At si Jaisel ay tila nangongolekta ng lakas upang muling magpaliwanag. Roy, alam kong masakit yung ginawa ko. Nagsimula si Jaisel, may lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat. Tahimik na nakinig si Roy kahit na halatang nagpipigil siya ng damdamin. Nang una akong tanggapin bilang kasambahay ng pamilya nyo, wala naman akong ibang layunin kundi sundin ang plano. Pero habang lumilipas yung mga araw, nakilala kita, Roy. Ang tunay na ikaw. Sa kabila ng masungit na panlabas na anyo, nakita ko ang kabutihan mo, ang kahinaan mo, at unti-unti kong nararamdaman ang tunay na pagmamahal sa iyo. Napapikit si Roy. Pilit na nilalabanan ang sakit na nararamdaman. Kung totoong sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo mula sa simula? Tanong niya, may halong galit at pagkalito. Alam mong ayaw kong niloloko ako, Jaisel. Lumapit si Jaisel ng konti, pilit na inaabot ang kamay ni Roy, ngunit hindi ito tinanggap. Alam kong mali yun, pero natakot akong mawala ka. Kaya natakot din akong sabihin ng totoo. Nakala ko na hindi mo ako matatanggap kung malalaman mo lahat ng to ay parte lang ng isang plano. Pero Roy, sa lahat ng to, isa lang yung totoo. Na mahal kita at hindi to kasunduan para sa akin. Sa sandaling iyon, napuno ng pag-aalinlangan si Roy. Alam niyang ang puso niya ay nananabik kay Jaisel. Ngunit natatakot siya na muling magtiwala. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ng katahimikan na punuin ang pagitan nila. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi ng kanyang pagkatao na nagnanais ng kapatawaran at ng pagkakataon na magsimula muli. Sa wakas, matapos ang tila walang katapusang katahimikan, tumingin siya kay Jaisel at sa kanyang mga mata ay makikita ang bahagyang paglambot. Di ko alam kung paano papatawarin ang lahat ng to. Bulong niya, tinig ng punong-puno ng hinanakit. Pero sa kabila ng sakit, hindi ko rin kayang mawala ka, Jaisel. Kahit pa minsan, gusto kong tumalikod, alam kong mas matimbang nararamdaman ko para sa'yo. Nagbigay ng ngiti si Jaisel, may luha sa kanyang mga mata, at nagpasalamat siya sa pagkakataong binibigay ni Roy. Roy, hindi ko hinihingi ang buong kapatawaran agad-agad, pero hayaan mo kong patunayan ang sarili ko sa'yo. At sana, balang araw, ay makita mong totoong pagmamahal ko sa'yo. Mula sa gabing iyon, nagsimula sila na muling mag-usap at magtulungan upang mabuo ang tiwala na minsan ay nawasak. Unti-unti, natutunan ni Roy ang halaga ng pagpapatawad at pagtanggap, habang si Jaisel ay patuloy na ipinapakita ang kanyang tapat na pagmamahal. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila, nagwagi ang kanilang pagmamahalan at natutunan ni Roy ang halaga ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Isang leksyon na nagpalalim sa kanyang pagkatao at nagbukas ng bagong simula sa kanilang pagsasama. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagpakita si Jaisel ng kanyang katapatan at pagmamahal kay Roy. Bagamat mahirap para kay Roy ang kalimutan ang nakaraan at ang mga pagtataksil na kanyang nadama, unti-unti niyang napapansin ang mga pagbabago sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niya na paluwagin ang kanyang puso at tanggapin si Jaisel muli sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala at tahimik na nagkakape,
naglakas loob si Jaisel na muling ipahayag ang kanyang nararamdaman. Roy, alam kong hindi madali ang lahat ng to para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na bawat araw, sinusubukan kong patunayan sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Malumanay niyang sabi habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Roy. Tinitigan siya ni Roy at sa kanyang mga mata ay makikita ang bahagyang lambot na unti-unting lumalabas. Hindi niya maiwasan na mapansin kung paano naging bukas si Jaisel sa kanyang damdamin at tila mas nagiging malinaw sa kanya na ang babaeng ito ay hindi na lamang bahagi ng isang plano kundi isang tunay na kasama sa kanyang buhay. Alam mo, Jaisel, sabi ni Roy na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng malumanay na ekspresyon. Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong to. Hindi ko inaasahan na matututunan ko magtiwala muli. Pero sa tuwing nakikita kita at sa tuwing nararamdaman kong nandito ka para sa akin, unti-unti mong pinapawi ang mga takot ko. Napangiti si Jaisel at may bakas ng tuwa at pag-asa sa kanyang mga mata. Yun lang ang hangad ko, Roy, na makita mong mahalaga ka sa akin. Hindi dahil sa pera o plano, kundi dahil tunay kang mahalaga sa akin. Mahal kita, Roy, at handa akong ipakita sa iyo araw-araw na totoo ang nararamdaman ko. Sa gabing iyon, tila nagising ang damdamin ni Roy na matagal niyang kinandado. Ramdam niya ang init ng pagmamahal ni Jaisel at alam niya na sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at sakit na pinagdadaanan nila, natagpuan niya ang tunay na kasama sa kanyang buhay. Kasabay ng paglipas ng bawat araw, natutunan niya na bumuo ng mga alaala kasama si Jaisel. Mga simpleng bagay na dati ay hindi na pinapansin, ngunit ngayon ay nagbibigay ng kakaibang saya. Dahil sa pananatili ni Jaisel sa kanyang buhay, natutunan ni Roy ang halaga ng pagkakaroon ng isang tao na mapagkakatiwalaan at tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi lamang siya ang nagbago, natutunan din niya ang kababaang loob, pasensya, at pagpapatawad. Mga katangian na hindi niya pinahahalagahan noon, ngunit ngayon ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na buwan, mas lumalim ang kanilang relasyon. Nagpatuloy sila sa kanilang pagbuo ng isang tunay na pamilya, na puno ng pag-unawa at pagmamahalan. Sa huli, nagwagi ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap. Matapos ang ilang buwan ng masayang pagsasama ni Roy at Jaisel, napansin ng mga magulang ni Roy ang malaking pagbabago sa kanilang anak. Ang dating masungit, mapagmataas at mahirap pakisamahan na si Roy ay tila naging isang ganap na bagong tao, mas mapagpakumbaba, maalalahanin at handang makinig. Natanto ng kanyang mga magulang na ang tunay na pagbabago ni Roy ay hindi nagmula sa kanilang mga plano o sa pamana ng kumpanya, kundi sa pagmamahal na natagpuan niya kay Jaisel. Isang gabi, nagpa siya ang kanyang mga magulang na kausapin si Roy at humingi ng tawad sa kanya. Bagamat may halong kaba, alam nilang oras na upang harapin ang kanilang mga pagkakamali sa pagpapalaki sa kanya at sa kanilang hindi inaasahang plano. Nagtipon silang apat sa sala, si Roy, Jaisel at ang kanyang mga magulang. Puno ng pag-amin at pagsisisi. Nagsalita ang kanyang ama. Roy, anak, gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Alam kong hindi naging tama ang ginawa namin. Na ginamit namin ang isang plano para maimpluwensyahan ka. Tawarin mo kami, anak. Alam namin ngayon na maling pilitin ka sa isang bagay at pinagsisisihan namin ang mga pagkukulang namin bilang magulang. Malumanay na tinitigan ni Roy ang kanyang ama at ina. May bahid na pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi siya nagdalawang isip sa kanyang tugon. Ma'am, Dad, naiintindihan ko na. Sa totoo lang, hindi na ako galit sa inyo eh. Marami rin akong pagkukulang bilang anak. At alam kong ginawa ninyo ang lahat ng iyon dahil mahal niyo ako. Matagal ko na po kayong napatawad. Nagulat at napaiyak ang kanyang ina sa sagot ni Roy. Hindi inaasahan na magiging ganito kabilis
ang pagtanggap niya sa kanilang paghingi ng tawad. Alam nila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali at kung gaano kalalim ang sakit na idinulot nito kay Roy. Ngunit sa halip ng galit o sama ng loob, natagpuan nila ang kanilang anak na handa nang magpatawad at magbigay ng pag-asa sa kanilang relasyon bilang isang pamilya. Napangiti si Roy at tumingin kay Jaisel, na humawak sa kanyang kamay bilang suporta. Sa totoo lang, natutunan ko ang lahat ng to dahil kay Jaisel. Siya ang nagpakita sa akin ng halaga ng pagpapatawad, ng tunay na pagmamahal, at kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang pamilya. Napaluha rin si Jaisel sa kanyang narinig. Alam niyang hindi naging madali ang pagbabagong ito para kay Roy. Ngunit sa kabila ng lahat, nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Patuloy na nagsalita si Roy, ngayon ay may halong pag-aalinlangan sa kanyang tono. Ma'am, Dad, gusto ko nang ipailam sa inyo na nagpasya akong hindi na ipagpatuloy ang pamana ng kumpanya. Hindi po sa hindi ko pinahalaga ng inyong pinaghirapan, kundi dahil natutunan ko rin na hindi ko kayang iwan ng pamilya ko para sa trabaho. Ayokong maging abala sa negosyo na mawawalan ako ng oras para kina Jaisel at sa mga anak namin balang araw. Gusto ko ng isang buhay na simple, na nasa tabi ako ng pamilya ko. Bagamat nagulat ang kanyang mga magulang sa kanyang desisyon, naintindihan nila ang kanyang punto. Nakita nila sa kanyang mga mata ang tunay na kaligayahan at katahimikan na hindi nila nakita noon. Alam nila ang pagbabago sa kanilang anak ay patunay na natagpuan niya ang kanyang daan. Kahit na ito ay iba sa kanilang inaasahan. Mula sa araw na iyon, tinanggap nila ang desisyon ni Roy. Pinagkatiwala nila ang kumpanya sa ibang mga mapagkakatiwalaang tao at sinuportahan nila ang pangarap ni Roy na mamuhay ng tahimik kasama si Jaisel. Sa huli, natutunan nilang mahalin at tanggapin ang anak nila sa kanyang sariling mga nais at pangarap. Lumipas ang panahon at naging masaya si Roy kasama si Jaisel, na bumuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagtutulungan. Naging masaya si Roy sa simpleng pamumuhay at natutunan niya ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa negosyo o material na bagay, kundi sa mga tao na tunay na nagmamahal sa kanya at sa bawat sandaling ipinapakita niya ang pagmamahal pabalik.